Ang akala ni Jasmira Argiles ay langit ang mararanasan niya sa piling ni Jonas. Naging maalaga kasi sa kanyang binata noong unang mga taon ng pagsasama nilang dalawa, pero simula nung unang nalaglag ang sanggol na dinadala niya sa kanyang sinapupunan, unti-unting nagbagong pag-uugali nito. Naging mainitin ang ulo nito at kung ano-ano ng masasakit na salitang naririnig niya dito. Anak lang ang gusto ko pero hindi mo maibigay. Inutil ka. Isa kang inutil, Jasmira. At nagsisisi ako kung bakit pa kita pinatulan. Katagang lumabas sa bibig ni Jonas na patuloy na sumusugat sa puso ni Jasmira. Ang buhay niyang mala fairy tale na love story ay hindi na yata mararanasan sa buhay niyang ito. Lalo na't habang tumatagal, nakikita niyang unti-unting pagbabago ng ugali ni Jonas. Hanggang saan at hanggang kailan niya kayang tiisin ang malamig na pakikitungo sa kanya ng lalaking labis niyang minahal. Handa niya bang ipaglaban ang isang toxic na relasyon kahit na ang kapalit nun ay ang unti-unting pagkawasak, hindi lang ang puso niya, kundi pati na ang buo niyang pagkatao. Sorry I'm late, hinging paumanhin ni Jasmira sa mga kaibigan niya pagkalapit niya sa mga ito. Alam niyang kanina pa siya hinihintay ng mga to pero ngayon lang siya dumating sa kadahilan ng galing pa siya ng hospital. Ilang araw din siyang na-confine dahil sa nangyari sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon, sa loob ng 3 taong pagsasama nilang dalawa ni Jonas, 2 beses na siyang nakunan. Ito din ang dahilan kung bakit hindi maayos ang lakad niya ngayon. Masakit pa rin kasi ang tahi niya eh. Ayaw niya sana makipagkita sa mga kaibigan niya kaya lang. Last month pa itong usapan nilang makikita at nahihiya naman siyang Indianin ng mga to. Bakit nga ba ngayon ka lang? At saka ano yan? Anong nangyari sa'yo? Bakit pa ika-ika ka maglakad? Nagtatakang tanong naman ni Devon sa kaibigan. Pinakatitigan niya pa si Jasmira at nang mapansin niya maputla ito, doon na siya nakaramdam ng pag-aalala. Isa siyang doktor at alam niyang may mali sa kaibigan niya. Ha? Wala. Nadulas kasi ako sa banyo kaya medyo masakit ang balakang ko ngayon. Pero don't worry, maayos na ako. Pilitang ngiting sagot ni Jasmira sa mga kaibigan niya, kahit na alam niyang hilaw ang paliwanag niya sa mga to. Ayaw niya kasing malaman ng mga to na medyo hindi okay ang pagsasama nilang dalawa ni Jonas ngayon, lalo na't ngayong nagdedemand ng anak ang mga hilaw niyang in-laws. Magsabi ka nga, Jasmira, magkaibigan tayo at walang lugar sa ating lahat ang mga lihim. Are you sure na ayos ka lang? Maliban dyan sa paika-ika mo paglalakad, bakit ang putla mo din? Nagtatakang sabat naman ni Mireya. Natigilan naman si Jasmira, mabilis na nag-iwas ang tingin at pilit na ngumiti. Ano ba to? Kaya tayo nagkita ngayon dahil kailangan nating mag-bonding. Hindi yung interviewin ako. Pilit ang iting sagot ni Jasmira. Napatitig din siya sa tiyan ng kanyang kaibigang si Mireya at hindi niya maiwasang makaramdam ng inggit na malamang buntis na naman ito sa pang-5 anak. Mabuti pang si Mireya. Healthy kung magbuntis samantalang siya, 2 beses nang nakunan. Hindi mo mawawala sa amin na mag-alala. Mukhang hindi ka kasi okay eh. I think imbis na mag-ikot tayo, dadaling ka na lang namin sa ospital para matignan ka ng espesyalista. Muling wika ni Mireya kaya naman hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Ayaw niyang dalhin siya ng mga kaibigan niya sa ospital. Ayaw niyang malaman ng mga to ang tunay niyang kalagayan. Sa sobrang tigas ng ulo niya noon, nahihiya siyang ipaalam sa mga to ang mga pagdurusa niya. Ayos naman sana eh. Maayos ang unang taon ng pagsasama nilang dalawa ni Jonas hanggang sa mabuntis siya. Kaya lang nung tumuntong sa 3 buwan ng tiyan niya, kailangan niyang operahan. Ectopic pregnancy ang nangyari sa kanya at kailangan matanggal ng fetus sa labas ng kanyang matres. Kung hindi malalagi sa bingit ng kamatayan ng buhay niya. Yun ang umpisa ng biglang panlalamig sa kanya ni Jonas. Lalo na't nag-expect talaga to na mabibigyan niya ito ng anak. Ayos na ako. Look, kung ako din lang naman ang magiging topic niyo, aalis na ako. Malamig at pigil niyang maiyak habang sinasabi ang katagang yon. Kaagad niya namang naramdaman ang paghawak ni Mireya sa kamay niya. Jasmira, wala namang masamang ibig sabihin ng suggestion ko kanina eh. Magkaibigan tayo at nag-aalala kami sa kondisyon mo. Ang pagkikita nating ito ay baka matagal na ulit na masundan, kaya wag naman sanang sumama ang loob mo sa amin. Wika ni Mireya sa kanya. Ramdam niyang sinseridad sa boses nito at gustuhin man niya na magstay. Alam niyang hindi pwede, lalo na't naramdaman niya ng pag-vibrate ng kanyang cellphone. Check niya kasi na si Jonas ang tumatawag eh. Hindi pa alam ni Jonas na nakunan siya dahil may business trip ito sa Singapore at kapag malaman nito ang lahat, tsak siyang malalagot na naman siya. Sa ikalawang pagkakataon, umasa ulit si Jonas na magkakaanak sila pero hindi nangyari. Mireya,
Hindi naman ako nagagalit eh. Alam ko mabuti kayong kaibigan sa akin pero alam mo bang sa tuwing nakikita ko kayong dalawa ni Devon, nahihiya ako. I mean, alam nating lahat na ex mo si Jonas pero pumatol pa rin ako sa kanya. Napakawalang kwenta kong kaibigan, hindi ba? Kaya siguro kinarma na ako ngayon. Naluluha niyang sambit at pagkatapos ng sabihin ng katagang yon, mabilis na siyang naglakad paalis. Hindi niya na pinansin pa ang nag-aalalang paulit-ulit na tumatawag sa kanyang mga kaibigan niya. Ayaw niya kasing idama ito sa pagiging miserable niya eh. Pagdating ng kotse, saka niya lang pinakawalan ni Jasmira ang luha mula sa kanyang mga mata. Miss na miss niya na ang mga kaibigan niya. Gusto niya na makabanding ang mga to pero nahihiya siya sa mga ito. Lalo na kung malaman ng mga ito na isa siyang sawi at nagdurusa sa piling ni Jonas ngayon. Feeling niya nag-iisa siya. Wala siyang mapagsabihan sa mga hirap na pinagdaanan niya ngayon. Bakit ba ang unfair ng buhay? Gusto lang naman sana niya maging masaya kasama ang lalaki iniibig niya pero bakit ganon? Bakit imbis na maging masaya siya, luha ang naging kapalit ng lahat-lahat? Habang patuloy siya sa kanyang pagluha, muli niyang naramdaman na nag-vibrate ang kanyang cellphone. Dali-dali niya nilabas yon mula sa kanyang bag at nang mapansin niyang si Jonas ang tumatawag, walang pag-aalilangan na kaagad niya sinagot yon. Love, mahinang sambit niya. Nasaan ka? Kanina pa ako tumatawag sa'yo ah. Nandito na ako sa bahay ngayon at alam mo bang kanina pa kita hinihintay. Seryosong wika nito mula sa kabilang linya. Hindi niya naman mapigilan mapalunok ng sarili niyang laway. Ramdam niya din ang malakas na kabog ng dibdib niya dahil sa takot na baka malaman ni Jonas ng kanyang pangalawang pagbubuntis ay failed na naman. Jonas, love, sorry. Pauwi na ako ngayon. Galing ako ng ospital kaya wala ako sa bahay ngayon. Kinakabahan niyang wika. Okay, I'll wait for you. Nag-aalala lang kasi ako lalo na't hindi mo naman sinasabi sa akin na alis ka ngayong araw eh. Seryoso nitong bigkas. Okay, pabalik na ako dyan. Wait for me, love. Wika niya at kaagad niya ng pinutulang tawag. Kinakabahan naman ba baka malaman ni Jonathan tungkol sa pagkalaglag na inaasahan nilang anak sa pangalawang pagkakataon. Hindi naman pwedeng hindi siya umuwi ng bahay nila. Baka kasi magalit sa kanya si Jonas eh. Mabilis siyang nagmaniobra kahit na nakakaramdam siya ng kirot sa kanyang tahi. Pinilit niya pa ring magmaneho pauwi ng bahay. Actually, may driver naman sila pero ayaw niya magpamaneho dito. Lalo na sa ospital ang punta niya. Hanggat maaari gusto niya sanang ilihim kay Jonas ang nangyaring pagkalaglag ng anak nila. Hindi pa kasi siya ready na harapin ang galit at pagkadismaya nito. Pagdating niya ng bahay, ang seryosong mukha ni Jonas ang kaagad na sumalubong sa kanya. Pagkababa pa lang ng kotse, nagulat na lang siya na bigla na lang siya nitong hawakan sa braso. Saan ka galing? Seryosong tanong nito sa kanya. Medyo mahigpit ang pagkakakapit nito sa kanya, kaya naman hindi niya mapigilan na mapangiwi. Love, ano ba? Nasasaktan ako. Mahina niyang sambit. Talaga naman kasing masakit eh. Talagang mas lalo kang masasaktan kung hindi ka magsasabi sa akin, Jasmira. Saan ka galing? Sinabi sa akin nila Manang na ilang araw ka nang hindi umuwi dito sa bahay. Mataas ang boses na tanong nito sa kanya. Wala sa sariling napatitig siya kay Manang at nang mapansin niyang ngisi nito, doon niya napagtanto na naisumbong na pala siya nito kay Jonas. Jonas, galing ako ng ospital. Mahinang sagot niya. Galing ka ng ospital? Ilang araw ka nawalan tapos sasabihin mo sa akin ngayon na galing ka ng ospital? Galit nitong tanong sa kanya. Hindi niya na napigilan ang maluha. Habang tumatagal mas nagiging worst ang pagtrato sa kanya ni Jonas. Hindi niya na maintindihan ang ugali nito dahil habang tumatagal, nagiging mas mainitin ang ulo nito at palagi itong galit. I am sorry Jonas, pero wala na siya. Wala nang baby sa... Hindi niya na naituloy pang sasabihin niya nang walang sabi-sabing tumama ang palad nito sa pisngi niya. Sa sobrang lakas nun, kung hindi pa siya napakapit sa damit nito, baka natumba na siya. Tulala siya napatitig kay Jonas habang walang humpay ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Isa kang inutil. Nagsisisi ako kung bakit ikaw pang pinili ko. Nagsisisi ako kung bakit pa kita pinatulan. Galit itong wika na parang patalim na patuloy na sumusugat sa puso niya. Jonas, sorry. Hindi lang naman ikaw ang nasasaktan sa nangyari sa anak natin eh. Lahat ginawa ko para alagaan siya, pero hindi ko alam kung ano ba talagang problema. Hindi ko alam kung bakit nangyayari to. Umiiyak na sambit. Hindi mo sinasadya o talagang wala kang kwentang babae. Alam mo, sinasayang mo lang ang panahon na binibigay ko sa'yo eh. Kung hindi mo ko mabibigyan ng anak, mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Galit itong wika na labis na ikinagulat. Ganun lang ba kadali para dito na talikuran siya? Pagkatapos ng lahat-lahat, itatapon na lang ba siya nitong si Jonas na parang isang basahan?
Jonas, maawa ka. Huwag mo naman tong gawin sa akin oh. Promise, mabibigyan din kita ng anak. Hindi man ngayon pero alam kong soon. Nakikiusap habang umiiyak na wika ni Jasmira. Hindi niya ma-imagine kung anong buhay ang naghihintay sa kanya kung sakaling wala si Jonas. Mahal niya ito eh. Mahal na mahal niya ito at hindi niya kayang mawala ito sa kanya. Soon? You are not healthy as what you expected, Jasmira. Alam mo, this is the one reason kung bakit ayaw katang pakasalan eh. Ayaw ko matali sa isang relasyon na bandang huli. Pagsisisihan ko. Galit nitong wika na para bang isang bomba sumabog sa pandinig ni Jasmira. Tulala siyang napatitig kay Jonas. Mabuti pa si Mireya. Siguro kung kami ang nagkatuluyan, kahit na isang dosenang anak, kaya niyang ibigay. Kung kami ang nagkatuluyan, baka masaya kami ngayon. Masaya ako't kung ano ang sayang nararamdaman ni Rovan ngayon. Sa akin sana yun eh. Muling wika ni Jonas. Hindi man lang nito naisip na posibleng masasaktan si Jasmira sa mga narinig niya dito. Jonas, masaya na si Mireya at si Rovan sa buhay nila. Ako na ngayon nakasama mo. Promise, sa susunod na mabuntis ako, sure na. Nakausap ko si Doc at sinabi niya sa akin na mahina daw ang kapit ng bata pero baka sa susunod na pagbubuntis ko, baka sigurado na. Just give me time, okay? Umiiyak na wika ni Jasmira kahit nang totoo nagsisinungaling siya. Tinapat na siya ng doktor na posibleng pareho pa rin ang magiging kapalaran ko sakaling mabuntis siya ulit. Malaki talagang posibilidad na hindi niya mabibigyan ng anak si Jonas. Hindi naman mapigilang mapaismid ni Jonas. Titig na titig siya sa luhaang si Jasmira bago siya nagpasyang ihakbang ang mga paa niya patungo sa kanyang kotse. Jonas, saan ka pupunta? Seryosong tanong ni Jasmira dito. Hindi niya maiwasang magpanik na mapansin niya na sumakay ito ng kotse. Saan pa nga ba? Huwag mo na akong hintayin pa. Matulog ka na. Magpahinga ka para naman. Maging healthy ang bahay bata mo at mabigyan mo ko ng anak sa lalong madaling panahon. Galit nitong wika at walang sabi-sabing pinaandaran sa sakyan at humarurot paalis. Naiwan naman si Jasmira na patuloy sa pag-iyak. Alam niyang sa pagkakataon ito, galit si Jonas. Sa bagay hindi niya talaga ito masisisi. Matagal na nangangarap si Jonas na magkaroon ng anak pero hindi niya maibigay. Hindi niya kayang ibigay. Sa naisip niyang yon, malungkot talaga siyang napailing. Hindi niya alam kung ano ba talagang kulang. Pero isa lang ang sigurado siya sa ngayon. Hindi niya kayang mawala sa piling niya si Jonas. Samantalang si Jonas naman, tiimambagang napatuloy sa pagmamaneho. Pagdating sa may traffic light, kaagad niya dinampot ang kanyang phone para tawagan ang mga kaibigan niya. Yes, Jonas bro, napatawag ka, ani Gray. Yes, si Gray ang natawagan niya, na kaagad naman itong sumagot. Patungo ako ngayon sa Buster's Bar. Kung hindi kayo busy, may time ako ngayon para sa inuman. Sagot ko, sky to the limit ang alak, pati na rin ang babae. Seryosong wika niya. Isang malakas sa tawang sumunod niyang narinig kay Gray. What? Teka lang, ano na naman bang problema? Huwag mong sabihin na nag-away na naman kayo ni Jasmira. Bro, sabi ko naman sa'yo na walang patutunguhan na pagsasama niyong yan eh. You're not just sure kung mahal mo ba talaga siya. Tapos nagawa mo pa talaga siyang ibahay? Ani naman ni Gray. Hindi niya naman mapigilan ang mapatiimbagang. Yes, ilang beses niya nang naitanong sa kanyang sarili kung mahal niya ba talaga si Jasmira. Mas lamang kasi na mainit ang ulo niya sa babae kaysa maging masaya siya. Oo, aminado siyang nag-e-enjoy siya pagdating sa kama kasama to. Ganun naman siya eh. Basta pagdating sa kama, enjoy na enjoy siya kahit na sino pang babae ang kasama niya. Pero dati yon, lalo na pagdating kay Jasmira. Sa kagustuhan niya magkaanak, hindi niya na magagawa pang mga gustong gawin niya kay Jasmira sa kama dahil kailangan ng maingat at full of love daw habang nagtatalik para makabuo. Pero lintik, kumbaga sa soil, hindi healthy ang kay Jasmira kaya naman nakukunan to. Sayang ang similya niya. Sayang ang effort niya na siyang dahilan kaya dismayado na naman siya ngayon. Nakunan na naman siya bro. Ang anak na inaasam namin sa pangalawang pagkakataon inawala na naman. Lintik, galit niyang sagot dito. What? Oh my God, I feel you bro. Ang kaibigan natin si Rovan at Mireya ay malapit na maging 5 anak. Tapos ikaw? 0 ka pa rin. Anyari? Hindi naman pala talaga kayo ni Jasmira para sa isa't isa. Baka naman may isa pang babae na mas deserve sa'yo bro. Wika naman ni Gray. Hindi niya naman mapigilan na mapabuntong hininga na kulay green na ang signal light kaya nagpaalam na siya kay Gray. Sinabi niyang sa Boisterous Bar na sila makikita. Pagdating ng bar, VIP room kaagad ang ni-request ni Jonas. Gusto niyang uminom ngayong gabi. Galit siya at the same time dismayado siya sa lahat-lahat na nangyayari sa buhay niya.
Umorder na rin siya ng alak habang hinihintay niya ang mga kaibigan. Ilang beses na nagtangka siyang tawagan ni Jasmira pero hindi niya ito sinasagot. Galit siya sa babae. Para sa kanya ngayon, wala nang kwenta si Jasmira. Kung hindi nga lang ito nakatulong ng malaki sa pamamalakad sa kumpanya, baka matagal niya na itong iniwan eh. Kaya lang, malaki ang pakinabang ni Jasmira sa kumpanya. Kayang-kaya niya na kasi na makipag-meeting sa mga malalaking investors. Minsan hinahayaan niya na din itong makipagkita sa mga malalaking client, pati na rin sa mga business partners. Hindi na lang sekretary niyang nagiging papel ni Jasmira sa kanya sa nakalipas na 3 taon, kundi halos ka-level niya na rin ito pagdating sa trabaho. Matalino si Jasmira at kaya nitong hawakan ang lahat ng pasikot-sikot pagdating sa negosyo. Okay na sana perfect wife material na sana ang dalaga. Pero isa lang ang hindi nito kayang ibigay sa kanya. Yun na yung isang anak. Yes, anak lang at magiging masaya na siya. Habang nagmumuni-muni siya, isa-isa namang nagsipagdatingan ng mga kaibigan niya. Huling dumating si Cooper, kung saan may makahulugang ngiti ang nakaguhit sa labi habang nakatitig sa kanya. What? Galit na angil niya dito. Natawa naman si Cooper at naupo sa harap niya. Alam mo ba kung sino nakasalubong ko sa labas? Nakangisi nitong wika sa kanya. Kaagad naman nagsalubong ang kilay niya sa sinabi nito dahil sa inis. Gusto pa yatang gawin siyang manghuhula ng gagong to eh. Sino? Oh come on Cooper, kung wala ka na rin lang maayos sa sasabihin, mabuti pang itiko mo yung bibig mo. Hindi ako okay ngayon, yamot niyang bigkas. Nakita ko si Leticia sa labas. Walang patumpik-tumpik nitong sagot na labis niya ikinagulat. What? Leticia? Sinong Leticia? Salubong ang kilay na tanong niya, sabay pang natawang tatlo niyang mga kaibigan habang iiling-iling. Well, hanggang ngayon hindi mo pa rin pala alam na buhay naman pala talaga si Leticia. Hanggang ngayon hindi pa rin pala nasasabi sa'yo ni Rovan na hindi naman pala talaga totoong patay si Leticia kung hindi buhay pala at sa Australia nanirahan sa nakalipas na mga taon. Natatawang wika ni Elvis na labis niyang ikinagulat. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pakiramdam niya bigla siyang nabingis sa mga nalaman. Bigla niya ring naramdaman ng panginig ng laman niya dahil sa natuklasan. Ano? Buhay si Leticia? Buhay siya? Mahinang bulong niya. Yes bro. And you know what? Nasa labas lang siya ngayon at nag-e-enjoy kasama ang mga kaibigan niya. Nakangiting wika ni Gray. Hindi niya mapigilan ang maikuyom ang kanyang kamao. Ilang taon din na kinukutkot siya ng kanyang konsyensya dahil ang akala niya pati ng dalaga pero buhay pa pala to. Buhay na buhay? Kung ganun, nagsinungaling sa kanya si Rovan. Shit, bakit nagawa ni Rovan to sa akin? Nagawa niya nang agawin sa akin si Mireya. Pati pa naman tungkol kay Leticia, gusto pa nitong isekreto sa akin. Nagtitagis ang bagang na wika niya. Bro, huwag mong sisihin si Rovan tungkol dito. Baka naman kasi gusto niya lang protektahan ng pinsan niya dahil nakita niya kung paano mo sinaktan si Leticia. Ani naman ni Cooper. Lalo siya noong natulala. Pinsan? Sinong pinsan? Paano naging magpinsan ng dalawa? Galit niyang tanong. Ang dami mong hindi alam tungkol kay Leticia. Ang tagal mo siyang naging sekretary nun. Hindi mo malang inalam ang background niya. Mabuti pa kami. Alam na alam namin na si Rovan at Leticia ay buong magpinsan. Seryosong sagot ni Gray na mas lalong ikinagulat. Pakaramdam niya galing siya sa isang mahimbing na pagtulog. Bakit hindi niya ito alam? Paano nagawang isekreto sa kanya ni Rovan ang lahat-lahat gayong nakita naman ito? Na halos mabalo siya sa kakahanap kay Leticia noon. Where is she? Sa labas ba? Kung ganun gusto ko siyang makita. Gusto ko makausap si Leticia. Seryoso niyang wika sabay tayo. Kaagad naman siyang hinawakan ni Cooper. Bakit pa? I mean, matagal na kayong wala ni Leticia, hindi ba? Don't tell me hindi ka pa rin nakaka-move on sa babaeng yun. Paano si Jasmira? Seryosong tanong nito. Paano si Jasmira? Ano bang klaseng tanong yan bro? Jasmira is nothing to me. Never niyang magiging kapantay si Leticia sa puso ko. Seryosong sagot ni Jonah sa tanong ng kaibigan. Sabay tungga ng alak. Talaga naman eh. Totoo ang sinabi niya. Siguro kung nasa paligid lang si Leticia, hindi na siya papatol sa ibang babae. 9 na taon na din siyang nagtitiis sa paghihintay kay Leticia. At ngayong alam niyang buhay ang dalaga, gagawin niya lahat para suyuin to. Kaya niyang talikuran ng lahat ng pinagsamahan nila ni Jasmira para lang kay Leticia. Wow, teka lang bro. Dahan-dahan sa pagsasalita. Nakalimutan mo yata na si Jasmira ang dahilan, kaya ka nagkaroon ulit ng interes sa isang babae.
Sabat naman ni Cooper, isang makahulugang ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi ni Jonas. Habang titig na titig kay Cooper. Don't tell me na naawa ka sa kanya. I am your friend, kaya sa akin kayo dapat kakampi. Nakangising sagot niya sabay tayo. Lalabas siya, hahanapin niya sa labas si Leticia. Miss na miss niya na ang dalaga. Kung nasa labas man si Leticia, hindi niya sasayangin ang pagkakataon na muli itong makausap. Hey, saan ka pupunta, Jonas? Tawag pa nga ng mga kaibigan niya sa kanya pero hindi niya napinansin yon. Lalo na't pagbukas pa lang ng pintuan ng VIP room ang maharot na musika na kaagad ang kanyang narinig. Naglakad siya patungo sa may railings. Ang VIP rooms ng bar na ito ay matatagpuan sa second floor, samantalang sa ibaba naman ay makikitang ibang mga guest na nagkakatuwaan. May nagsasayaw at ang iba naman ay nasa kanya-kanya lang na table at abala sa pag-iinuman. Leticia, Leticia, mahina niyang bulong sa kanyang sarili hanggang sa dumakong paningin niya sa babaeng nakasuot ng kulay pulang dress. Napaka-sexy nitong tingnan habang sumasayaw. She's wearing red dress, bro. Narinig na wika niya ng isa sa mga kaibigan niya na walang iba kundi si Cooper. Sinundan pala siya nito, tinuro pa talaga nitong babaeng nakasuot ng kulay pulang dress. Kung ganon, hindi nagkamali ang mga mata niya. Kahit na malayo na sabing babae, kilalang kilala pa rin pala ng puso niya to. Si Leticia, sa wakas nandito na siya. Buhay ito at maaring galito sa kanya kaya siya nito pinagtataguan ng ilang taon. I have to go. Wika niya at mabilis sa tinahakang hagdan pababa. Hindi niya pinansin pa kung sinundan ulit siya ni Cooper dahil ang buo niyang atensyon ay nasa babaeng nakapula kung saan kaagad na nagsalubong ang kilay niya nang mapansin niya may lumapit dito na isang lalaki pilit na hinawakan ng dalaga. Of course, pilit na umiiwas si Leticia pero sadyang makulit ang lalaki. Ayaw magpaawat kaya naman mas lalong binilisan niyang pagkakahakbang at pagkalapit niya. Hinila niya naturang lalaki at binigyan ng isang sapak. How dare you? Para bastusin ang babaeng gusto ko. Galit niyang sigaw. Nagkagulo ang buong paligid, lalo nang bumulagtang lalaki sa harapan ni Leticia. Pero wala siyang pakialam pa, kaagad niyang hinawakan ng noo na natulalang si Leticia habang nakatitig sa kanya para kumustahin ang kalagayan nito. Are you okay? Nasaktan ka ba? Seryosong tanong niya dito. Umawak ang labi ng dalaga pero walang kahit isang salitang lumabas sa bibig nito. Leticia, ikaw nga. Saan ka ba nagpunta ha? Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin ulit? Seryosong muli niyang wika at hindi na siya nakapagpigil pa't mahigpit niya ng niyakap ang dalaga. Jonas, may mga kasamang lalaking tinumba mo. Unang katagang lumabas sa bibig ni Leticia at sunod niyang naramdaman ay ang malakas na sipang naramdaman niya sa kanyang tagiliran. Nabitawan niya si Leticia. Nakaagad namang lumayo sa kanya kaya naman mabilis niyang hinarap ang lalaking sinipa niya kanina. Dinampot niyang bote ng alak at minasag at mabilis tong sinugod. Hindi na siya nagdalawang isip at inundayan niya ito ng saksak sa tagiliran. Hiyawan ang narinig sa buong paligid, samantalang nakita niya din ang mga kaibigan niya sila Cooper. Elvis at Gray na abala sa pakipaglaban sa tatlo pang kalalakihan, maaring kasamang lalaki na patumba niya. Tumawag kayo ng pulis! Dali! Dali! Narinig niyang hiyawan sa buong paligid. Isang putok ang malingaw-ngaw sa buong paligid kasabay ng naramdaman niyang biglang pamamanhid ng kanyang tagiliran. Shit! Mahinang gulong niya sa kanyang sarili. Hindi na lang pamamanhid ng kanyang tagiliran ang nararamdaman niya, kundi masakit ngayon. Sa kanya tumama ang bala. Pakiramdam niya bigla siyang nanghinat bago pa siya tuluyang bumagsak. Dalawang brasong kaagad na yumapos sa kanya. Jonas, God, ano ba? Bakit ba nagpadalos-dalos ka ha, Jonas? Narinig niya pang nag-aalalang boss si Leticia bago siya panawan ng ulirat